Magandang araw sa inyo mga masulit kong taga-subaybay. This is Chef Barako sa Kusinang Antik. Pag-uusapan natin dito ang pagluto ng Japanese fried rice. Okay, simulan natin sa mga ingredients natin. Sugar, 2 tablespoon para sa ating sauce. Rice naman yung overnight parikoy at lalagyan ng pagtitimplahan ng sauce natin mamaya. 3 or 4 na dahon ng spring onion. Mabibili mo yan sa Lulu. Advertise pa ano. Chop finely. Ikaw ang gagawa nun, hindi si Lulu. Okay? Bawang, 15 cloves of garlic at 1 tablespoon ng sesame oil at 1 tablespoon naman ng ating oyster sauce. 2 teaspoon ng patis, 2 tablespoon ng soy sauce. Ayos, parikoy. Yan lang lahat yan. Timplahin mo na. Timplahin mo muna yung mga sauce natin. Okay? Kasi hindi ko ito na i-record nung ginawa ko itong mga instruction nito. Okay? So, may ginawa akong slide. I-post mo muna parikoy at gawin mo yung mga sumusunod na mga sangkap. Okay, nagbabalik tayo dito sa ating Japanese fried rice. Ayos, mga mare at pare. Next, painitin mo ang iyong kawali. Maglagay ka ng 2 kutsarang mantika sa kawali. Sunod, ibuhos mo ang bawang sa kawali at gisahin mo hanggang magkulay brown. Dapat tama lang ang hagod para hindi sunog, ano po. At ise-set aside mo muna yan, parikoy, marikoy. At pagkatapos, ito ang magiging itsura ng bawang na ginisa natin kanina lang. Kulay brown at malutong kagatin. Okay, parikoy, marikoy. Balik tayo sa ating kawali. Lagyan mo lang ng 2 tablespoon ng mantika. Okay, then bati tayo parikoy ng itlog. Ayos, mga 3 piraso ng itlog at haluan mo ng iodized salt na tama lang sa panlasa. Hindi ko na ituturo sa iyo kung paano magbati ng itlog, alam mo na yan. Next, ibuhos na ang itlog sa kawali na binati mo, parikoy. Marikoy, ganito. I-flatten mo ng pabilog at i-swirl mo ang kawali like this. Dapat ganito ang magiging itsura ng ating itlog. Tansyahin lang yan, parang pancake ang itsura. Ang gagawin natin dito ay hihiwa-hiwain natin. Okay, hiwa-hiwain mo ng ganito, ng maliliit na piraso. Pasensya na mga mahal kong manonood at taga-subaybay ng sharing ito. Kung 100 lang ako dahil mahirap magluto na yung isang kamay ay nasa camera hand. Ayos ba pare? Next, ganito ang kalalabasan ng ating binating itlog. Itabi lang natin ito sa gilid ng kawali. Okay? Ngayon na natabi na natin ang itlog sa gilid ng kawali, susunod ay maglalagay tayo ulit ng 1 tablespoon na mantika. Ibuhos ang kanin sa kawali at paghaluin ng tortang itlog at kanin. Then lagyan ng 1 teaspoon durog na paminta or ground black pepper or black ground pepper. Hindi ito nakasama kanina sa mga pinakita ko ng mga ingredients. Pakisama na lang. Mamaya ililista ko ulit yung mga ingredients natin sa huling parte ng video na ito. Kaya stay tuned ka lang, huwag kang lilipat ng channel. Okay, halo-halo lang. Next, add 1/2 teaspoon of iodized salt to taste. Halo-halo lang, tuloy-tuloy lang. Balik tayo dun sa ating naiprito, okay, na bawang. Hatiin mo ng ganito at ibuhos mo ang kalahati sa kawali. Tuloy-tuloy lang ang halo hanggang mag-mix lahat ng mga basic ingredients natin. Ayos, up next. Ibuhos ang mga ginawa mong sauce kanina at halo-halo ulit, parikoy, marikoy, ng ganito. Ganito na ang magiging itsura. Dapat. At i-add mo na yung natitirang kalahati ng pinrito nating garlic kanina. Add also the spring onion. Just continue sa paghalo hanggang makover ng sauce lahat ng mga rice natin ng ganito.
Okay, dyan na nagtatapos ang ating Japanese fried rice. Ito ang ating lutong bahay na Japanese fried rice. Inuulit ko, maraming salamat sa inyong panonood. At naway yung naibigan na kahit sa munting kusina ni Chef Barako, Jun Veva, at sa antik kong electric kalan, ay nakagawa tayo ng isang masarap na pagkain panghapagkainan para sa masarap mong umagang almusal. Hanggang sa muli, mabuhay!